You can't stop it now. Ay, nakatulog ako habang nag-aaral ako ng Frances. Matatawa si Monsieur Defarge nito. Mga bata, makinig kayo sa aking mabuti. Gusto kong malaman nyo na darating ang mayora ng bayan na ito dito sa ating paaralan. Kasama ang ibang opisyal para tingnan na inyong pag-aaral sa wikang Pranses. Maliwanag ba mga bata? Opo! Mukhang malinis na nga dito, Sa. Narinig ko na darating ang mayora. Kaya maglinis kang mabuti dyan, maliwanag. Opo, Mrs. Molly. Bonjour, mademoiselle. Magandang umaga po sa inyo, Monsieur Defarge. Nakikita kong magaling ka talaga maglinis, Sarah. Oo nga pala. Kumusta na nga pala ang pag-aaral mo ng wikang Frances? Maayos naman po. Salamat sa librong binigay mo. Talagang natutuwa ako. Salamat po talaga. Walang anuman. Kaligayahan ko ang tulungan ka dahil sa kang espesyal na bata at talagang napakabait mo, Sarah. Mauna na ako, ngunit ipinapaalala kong huwag mong kalimutan ang pag-aaral. Hanggang sa muli. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Monsieur Defarge. Ang pag-aaralan natin ngayon ay yung karugtong ng isang linggo. Okay po. Elfez-vous, n'est-ce pas? Elfez-vous, n'est-ce pas? Sana nandun din ako, tinuturuan ni Monsieur Defarge. May sulat. Salamat po. Pasok. May
May sulat po kayo, Miss Minchin. Amelia, kunin mo. Oo, ate. Salamat, Sarah. Aba, ang sulat ay galing sa Mayora. Talaga? Sigurado ako na ito na ang sagot sa ating problema sa pera dito sa dormitoryo. Sabi ko na nga ba? Anong problema, ate? Inaasahan daw nila na magagaling ang ating mga estudyante. Ay, talaga, ate? Mabuti naman kung ganon. Huminahon ka dyan. Sandali at binabasa ko pa ito. Inaasahan ko na ihaharap niya sa aking bisita ang napakagaling na batang babaeng magsalita ng wikang Pranses na nagsalita nung ako'y bumisita. Ay, ang galing, ate. Naalala ng Mayora si Sarah dahil sa kanyang kagalingan. Nakatutuwa si Sarah. Amelia! Bakit, ate? Makinig ka! Nakalimutan mo na ba na hindi na natin estudyante si Sarah? Tama ka nga, ate. Paano na yan? Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi ko na alam, Amelia. Ewan ko. Kung sasabihin naman natin umalis na dito sa paaralan natin si Sarah, paniguradong hindi matutuwa sa atin ang Mayora. Ate, kung sabihin na lang natin ang totoo. Ang totoo, Amelia? Tama. Ang papa niya ay napahamak sa minahan at namatay sa malalang karamdaman kaya naghirap si Sarah. Kaya ngayon kinuha mo siya bilang katulong natin. Tama ba, ate? Dumigil ka dyan, Amelia! Kapag nalaman ng Mayora ang ginawa natin kay Sarah, tiyak na babagsak ang paaralang ito at hindi na tayo tutulungan pa. Anong kailangan mo sa akin, Amelia? Gusto po sana kang makausap ng ate ko, Monsieur Defarge. Ganun ba? Opo. Naalala pala ng Mayora ang kagalingan ni Sarah sa Frances. Kaya nga ako masyadong nahihiya. Hindi ko kasi maaaring iharap si Sarah sa kanya sa klase. Pero ikinalulungkot ko, Miss Minchin, kung ibang bata ang ihaharap mo, siguradong hindi matutuwa ang Mayora, pagkat hindi naman magaling ang ibang bata dito sa wikang Frances. Miss Minchin, ano po ba sa tingin ninyo? Kailangang si Sarah ang iharap natin sa kanya. Si Sarah ang iharap? Pumayag na kayo na si Sarah ang iharap natin sa Mayora. Sige, pumapayag na ako. Ha? Tama ang inyong pasya. Muli niyang may papakita ang kanyang galing sa wikang Frances at matutuwa ang Mayora. Amelia, tawagin mo ngayon din si Sarah. Oo, ate. Sarah, masyado tayong abala ngayon kaya huwag kang mabagal kumilos. Dalian mo naman. Opo, Mrs. Molly. Sir,
Pagkatapos mo dyan ay mamimili ka na naman sa palengke. Maliwanag ba? Opo, Mr. James. Becky, kunin mo pa yung kasirola doon. Bilis! Opo. Sarah, gusto ko nga palang makausap ni Miss Minchin. Pero mamamalengke pa po ako, Miss Amelia. Hindi na siya makakapag-antay. Dalian mo. Opo, Miss Amelia. Makinig kang mabuti sa akin, Sarah. Naipasya ko na ikaw muna ang magsasalita sa harap ng mayora ng wikang Pranses. Maliwanag ba? Ano po? Wala nang maraming tanong. Maliwanag ba? Opo, Miss Minchin. At ikaw naman, Amelia. Bakit, ate? Hindi maaaring humarap si Sarah ng ganyan ng suot. Kailangan mong magawa niya ng paraan bago dumating ang mayora. Maliwanag? Oo, ate. Grabe yung tara. Ano yung ginagawa dito ni Sarah? Handa ka na ba? Nag-aaral ka ba? Magsitahimik kayo, mga bata. Maaari bang makinig muna kayo? Sandali lamang dito ang mayora, kaya dapat umayos kayo at suportahan ninyo si Sarah bilang substitute ni Lavinia. Naiintindihan niyo ba ako? Ha, mga bata? Si Sarah? Grabe, sobra na to. Kawawa naman si Lavinia. Tama ka dyan. Masyadong mahirap para kay Lavinia na si Sarah ang mag-substitute. O ano, Miss Lavinia? Sa tingin ko naman, naiintindihan mo. Oo nga pala, mga bata, gusto ko sanang manghiram ng damit para may maisuot si Sarah pagdating ng mayora. Maaari niyo ba siyang pahiramin, ha, mga bata? Ay, si Sarah. Lavinia, alam ko marami kang damit at magkasinlaki lang kayo ni Sarah. Maaari mo ba siyang pahiramin? Naku, pasensya na po kayo. Lumaki po kasi ako nitong mga nakaraang araw. At isa pa payat po si Sarah. Hindi po yun kakasya sa kanya dahil payat siya. Meron ba sa inyo na gusto magpahiram ng damit? Mama Sarah! Suotin mo damit ko. Lodi? Ano ba yun? Bakit kasi hindi ako lumaki sa panahong ito para mapahiram ko kay Mama Sarah ang mga damit ko? Kung okay lang sa'yo, damit ko na lang ang isuot mo. Pahihiramin mo siya? Eh, ang taba-taba mo eh. Salamat, Ermengarde, sa pagpapahiram mo ng damit mo. Talagang natutuwa ako, Ermengarde. Maraming salamat. Sarah, huwag ka nang mag-aksaya ng oras mo. Magpalit ka na ng damit. Opo, Miss Amelia. Ikinagagalak ko po kayo makita, Mayora. Magsiupo na po kayo. At ngayon, uumpisahan na natin ang ating pinagmamalaking French lesson.
Miss Sarah, pakibuksan ang libro sa page 12. Opo. Siya yung bata na nakita natin noon. Huwag mong basahin, i-recite mo lang ang nandyan sa pahinang yan. Opo. Kaya niya yun. Grabe naman. L'étranger, qui aime tout le mieux au ménigmatique, dit ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère. Tu n'as ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis peuvent servir d'une parole dans le sens, mais reste sûr. Sarah, alam ko kayang-kaya mo yan. Galingan mo. T'aimes les nuages? Des nuages qui passent? Là-bas, des merveilleux nuages. Ang masasabi ko lang po, nasa paaralan ito na ituturo po namin sa aming mga estudyante ang kagalingan sa pagsasalita sa wikang Pranses. Oo, tama ka. Kahanga-hanga ang estudyante mong si Sarah. Napakahusay niya. Nakakatuwa. Hindi ba? Tama ako? Oo, tama ka. Magaling na bata talaga. Dito po ang daan natin. Sumunod po kayo. Alis na siya. Ang galing niya, no? Mama Sarah! Mama Sarah! Alam mo, ang galing-galing mo kanina. Salamat, Lottie. Ang galing mo, Sarah. Ang sarap mong pakinggan sa pagsasalita ng Pranses. Hindi naman. Salamat, Ermengarde, sa damit mo. Masaya ako dahil suot mo ang damit ko. Buti nagkasya sa'yo. Ermengarde, sana si Mama Sarah na lang ang magturo sa atin ng wikang Pranses, di ba? Hindi yan maaari, Lottie. Hindi talaga pwede ang gusto mo, Lottie. Substitute ko lamang si Sarah sa araw na to at hindi na mababago yon. Naiintindihan mo? Siguro ay napagod lang siya sa paglilinis ng kusina. Sarah? Sarah, ano pa ba ang ginagawa mo dito? Bumalik ka na nga sa paglilinis mo. Opo, Miss Minchin. Talagang natutuwa ako. Bakit po? Dahil hindi ko akalain na sa paaralang ito ay may estudyanteng magaling sa wikang Pranses. Gusto ko sana na pahintulutan niyo si Sarah na magturo sa mga bata ng wikang Pranses. Ano ang ibig niyo sabihin? Naisip ko lang naman kasi na sayang naman ang talino ng batang si Sarah. Dapat lang naman yata na ibahagi niya rin to sa iba, hindi ba? Ano masasabi mo, Monsieur Defarge? Sumasang-ayon ako sa bagay na yan. Hayaan naming si Sarah ang magturo sa mga bata. Sa tingin ko, kung gagawin niyo yun, mas magiging mabuti ang pagpapatakbo niyo sa paaralang ito. Mukhang tama po kayo. Kung ano po ang sabihin niyo, kayo ang masusunod. Sige po. Ay! Ang galing! Siyempre, importante yun. Oh, Becky! Anong problema mo, Becky? Miss Sarah, nag-uusap po ang Mayora at si Miss Minchin. Pinayo ng Mayora na payagan ka na magturo ng wikang Pranses sa mga bata. Hindi ba maganda yung magtuturo ka ng Pranses? Wow! Ang galing! Mama Sarah, ang saya ko. Magiging teacher na kita! Ang galing! Uy, magiging
mo ako sa grupo nila, Lottie. Alam mo naman na mahina ako sa Pranses. Sige na, pumayag ka na, Sarah. Okay ba? Sige na naman. Oo, Ermengarde. Nakita mo naman siguro, masama ang loob ko na payagan ka magturo ng wikang Pranses sa mga bata. At huwag mo sanang kalilimutan yan, Sarah. Hindi lang ako makatanggi. Opo, Miss Minchin. Ipakita mo naman ang pasasalamat mo. Opo, maraming salamat po, Miss Minchin. At isa pa, Sarah. Hindi porket magtuturo ka na hindi ka na maglilinis. Dahil katulong ka pa rin. Tandaan mo sana yan. Ate, Kailangan mong maglinis pagkatapos mong magturo. Maliwanag? At hanggang kailan mo ba isusot ang damit na yan? Lumabas ka na dito, Sarah. Dalian mo sana. Opo, Miss Minchin. Kayo pala, Monsieur Defarge. Salamat naman at muli kang nakabalik sa klase, Sarah. Kayo po nagsabi sa Mayora na payagan ako magturo ng wikang Pranses, Monsieur Defarge? Tama po ba? Hindi ako, Sarah. Yon ang gustong mangyari ng Panginoon. O nga pala, Sarah, ano ba ang pangarap mo? Maging teacher po. Teacher? Minsan po, nakapag-isip ako, sabi ko po sa sarili ko, gusto ko pong maging teacher. Kasi po, ang sarap sa pakiramdam na natuturuan ko ang mga estudyante na nakababata sa akin. Natutuwa ako sa sinabi mong yan, Sarah. Simula po bukas, magtuturo na ako ng wikang Pranses, kay Lottie at sa iba pang bata. Ang saya-saya ko po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ito magiging totoo.
けたらダメと